Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Pagpapalawig sa construction period at iba pang pagbabago sa major anti-flood projects, inaprubahan. Yan ang MBC TV Network News ni Rose Babiera. Inaprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig ng construction period ng dalawang pangunahing flood control projects sa bansa. Bukod sa extension sa implementation period, inaasahan din ang mga pagbabago sa sakop nito sa halaga ng pondo na ilalaan sa proyekto at ang loan reallocation o supplemental loan ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at ang Phase 4 ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Layo nitong paigtingin ng proteksyon laban sa baha at magbukas ng hanap buhay sa mga residenteng sakop ng mga naturang proyekto. Sa ginanap na NEDA board meeting, sinabi ng Pangulo na dapat maging detalyado ang engineering ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project para makaangkop ito sa pagbabago-bago ng panahon. Target na tugunan ng proyektong ito ang pinsala ng baha sa ilang bahagi ng San Juan River Basin at Maalimangaw Creek Drainage Area sa Cavite. Magkakaroon ito ng 63 buwan o halos 5 taon na extension mula December 2025 hanggang March 2031. Habang inaasahan naman na makatulong ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project na maiwasan at mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila. Mabebenepisyohan din ito ang ilang munisipalidad sa Taytay at Cainta Rizal. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH naman ang nangunguna sa mga disenyo ng proyekto para masiguro na angkop ito sa nagbabagong klima at maiwasan ang spillover. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pilipinas, maglalabas ng bagong mapa, tatapatan ang 9-dash line map ng China. Maglalabas ang Pilipinas ng bago at improved na mapa ng bansa, kasunod ng pagsasabatas sa Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Hinihayag ni Undersecretary Peter Tiangco, Administrator ng National Mapping and Resource Information Authority, na ang bagong mapa ay maglalaman ng lahat ng mga lugar na sakop ng soberanya at sovereign rights ng Pilipinas, kabilang ang West Philippine Sea. Pantapat ito ng Pilipinas sa 9-dash line map ng China. Ayon kay Tiangco, ang malaking kaibahan nga lang ng mapa ng Pilipinas ay mayroon itong legal na batayan, at sinusuportahan ng mga umiiral na batas. Sa ngayon, sinabi ni Tiangco na inaantay na lamang nila ang paglabas ng implementing rules and regulations upang mapagtibay ito at tuluyang mailathala. Nabatid na noong 2012 pa, huling naglabas ng mapa ang Pilipinas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.